Oy, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang edisyon ng B-Servisyong Lenny dito po sa RMN. At syempre, ngayon pa araw ng linggo, Sunday, February 6, 2022. At syempre mula po dito sa DCXL 558 Manila, tayo po ay napapakinggan sa RMN DYHP Cebu, RMN DXCC Cagayan de Oro, RMN DXDC Davao, RMN DWNX Nagat. Syempre sa lahat po nating inabot ng broadcast nationwide, netwide. Magandang umaga, ako pa rin ho yung Radyoman Eli Saludar. At syempre kasama po natin ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, si Madam Vice President Leni Robredo. Ma'am, good morning. Kumusta na po? Good morning ka, Eli. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, marahil na aga sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Good morning ka, Eli. Good morning, ma'am. At, nandito ako ka, Eli, sa Kamsur ngayon. Apo, kumusta po? At dahil sa Martes ay formal nang magsisimula, no, yung kampanya ng lahat ng mga kandidatong nasyonal. At pwedeng patikim muna, ma'am, no? At siyempre, para po sa ating mga kababayan na nasa Visayas at Mindanao, malaman po yung mga unang gagawin po sa opisyal na kampanya ng tambalang Robredo Pangilinan. Ma'am, actually, ka, Eli, ayan. Kylie, yung sa February 8, yun yung kick-off. Dito yan sa Kamsur. Gano'n naman parang pampabuhay na sa pampasalamat. Ganito din ka, Ellie, yung ginawa ko noong 2016. Yung 2016 yung kick-off namin sa Panay Island. Pero before nag-kick-off, andito ako parang sinesend off ng mga kababayan. So ngayon, yung first day namin dito sa Kamsur, ano lang ka, Eli, iikutin namin yung buong probinsya. Hindi na ito pareho nung dati na may mga malalaking rallies. Di ba dati ka, Eli, yung conventional na kampanya, may mga malalaking rallies na pupunta yung maraming tao. Ito ka, Eli, hindi. Iikutin namin yung buong probinsya. Meron lang mga pupuntahan na mga pockets, mga maliliit. Pinakasadya naman ito ka, Eli, marating namin as many places as possible. Kasi kung big rally, sobrang inconvenient pa sa mga tao na pupunta sila. So ito, kami yung pupunta. Kami yung pupunta. Whole day yun ka, Eli, sa Tuesday. Tuesday ba? Oo, Tuesday. Sa February 8. Tapos yung February Camarines Norte, Albay sa Casorso. Ganun, 3 lugar, yun yung pupuntahan namin. Yung Katanduan na sa Kamasbate, kasi East. So, ang pupuntahan yung first two days of the campaign. Okay, sandali, ayusin lang po natin ang linya, no? Yung connection, no? At bagsak na naman yung internet, no? Yung signal ni BP Lenny. Okay, mga kasama, oras na po natin, alas 9 na ho ng umaga. At sandali, inaayos lang po natin ang connection. Dahil sa mukhang, no? May problema pa rin sa internet, mga kasama. Nasa Bicol na po ang ating Vice Presidente at siyempre dahil sa simula po sa Tuesday, mga kababayan, February 8 ay yung kampanyang national po. Yung lahat po ng mga tumatakbo sa national position ay magsisimula na po ang opisyal na kampanya sa Pebrero 8. At siyempre doon po sila magsisimula sa kanilang lugar, no? At alam niyo naman, Bicolana ang ating Vice Presidente. So sa Bicol po siya magsisimula ng kampanya, mga kababayan. Bilang hudyat nga po yung February 8 na kampanya po ng lahat po ng mga kandidatong nasyonal, mga kababayan. Servisyong Lenny ni Vice Presidente Leni Robredo at Eli Saludar. At para po sa mga naging aktibidad ni BP Lenny noong nakaraang linggo, mga kababayan, siyempre tuloy-tuloy pa rin ho
itong COVID response operations ng Office of the Vice President. At siguro alam niyo naman marami ho ng mga patuloy na pamamahagi ho, no, ng mga PPEs at siyempre lalo na yung mga medical supplies, mga kababayan. At yung pinakahuli yung mga antigen, no? Di ba importante po ito eh. At para magkaroon po na talaga maiprosige itong mass testing ho. At agad na, di ba, kapag positibo ay ma-isolate ka kagad. Okay na, balikan po natin si BP Lenny. Ma'am, balik po tayo. Okay, sandali lang mga kasama, inaayos lang po natin ha. Nagkakaroon po ng problemang technical. Sandali, paalala mo tayo, oras natin 9:13. Sa mga tinig natin ngayon, iisa lang ang leader na magpapagaling sa ating mga sugat. Alam natin na kapag ang pinuno ay tapat, walang tiwali, walang mang-aapi. Kahit sino ka man, patas ang laban. Sa pamilya, sapat ang kabuhayan. Thank you po. Sabay-sabay po natin tuparin ang ating mga pangarap para maging kulay rosas ang ating bukas. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras po natin ay 9:14 na po ng umaga. At samantala, talaga mahina po yung signal sa internet. Pero ay nais po talaga ni BP Lenny na makausap po at mapakinggan ng ating mga listeners. Ito po kanyang palatutunan, kaya via phone patch na po. Ma'am, balik po tayo. Pasensya na, Eddie. Ito yung na problema namin dito. Makaka-relate yung aking mga kababayan. Opo. Ito talaga ka, Eddie, ang nireklamo namin for a very long time. Kaya kasi sabi ko ka, Eddie, ito sa tututukan natin. Talagang yung internet connection, kailangan maayos sa buong Pilipinas. Kasi maraming nakasalalay sa technology. Lalo sa mga probinsya ka, Eddie. Lalo sa mga probinsya talagang problema. Opo. Nako, maraming matutuwa ko dyan at mag-aabang ma'am kapag naayos po yung internet o yung serbisyo sa buong bansa, no? Opo. Ma'am, at nakaready na po ba kayo kasi noong nakaraang election, di ba, 2016, na kayo po ay naitala, no, na talagang kandidato na napakarami ng mga lugar na naikutan. Sa 8, magsisimula na po yung kampanya. Ito ho ba ay ganun din po inyo pong gagawin o mas higitan nyo pa yun na mas marami ho mapupunta ng mga kababayan natin kahit na sa mga kasuluk-sulukan kasi sa mga nakaraan yung ibang kandidato pagkakaunti po yung mga butante hindi na pinupuntahan eh. Ako ka, Ellie, wala sa akin sa numero ng botante. Yun yung para sa akin ka, Ellie, lalong mas malayo, mas konti yung tao. Pero yun naman yung dapat napuntahan natin. Kasi yung access talaga sa national government officials, sa government projects, mas konti talaga yung access nung nasa Mananayo. Kaya ba lang ka, Eddie, kahapon, nasa Dinagat Island kami. Kakunti yung butante doon. Kakunti yung butante doon. Pero pangatlong beses na namin pumunta after Typhoon ulit. Pumunta kami una, yung pagkabagyo lang. Bumalik kami ng December 28, tapos kahapon andun ulit kami para groundbreaking na yung pabahay doon. Ito ka, Eddie, sila yung kailangan tutukan. Kaya ako hindi ko talaga tinitingnan sa numero ng tao buboto. Pero sa pangangailangan. Kasi the more na bababa ka sa mga lugar na mas kailangan, lalo naman silang nabibigyan ng atensyon. So ako ka, Ellie, hindi ko pinipili. Masipag naman ako umikot eh. Kaya ko ng ilang lugar sa isang araw. Kahapon na nasa 3 lugar kami. Actually, 4. Kasi kasama na dito sa Bicol. Nagpunta kami ng Dinagat Island alas 7 ng umaga. Tapos lumipat kami ng Negros Occidental, 2 lugar sa Negros Occidental, si Palay sa Kawayan. Dahil ito lahat pabahay yung aming programa. Second part na ito ka, Ellie, yung aming Typhoon ulit. Relief and rehab operations. Dahil yung first part, yun yung mga pagkain. Yun yung relief part.
Ngayon naman yung rehab part, binabalikan natin. Ano na ba, Ellie? Siguro bigyan ko lang ng konting background. Opo. Itong second part ng aming typhoon o death operations. Kasi ang focus na natin ngayon sa Ellie, mga pabahay. Halimbawa sa Bohol, may mga lugar doon na pinadalhan na natin ng mga GIC. Kasi pagpunta ko yun yung request. Pero nung ano na ba, sa linggo ngayon, nung Friday, yun yung dahilan sa Ellie kung bakit nasa airport ako nung nagkaroon ng CBP Presidential Forum. Kasalanan ko yun sa Ellie. Marami nagsisisihan ngayon, pero kasalanan ko yun. Kasi after ka Ellie, nung in-invite kami ng CBP, sinabi namin sa kanila na kung pwede ibang date kasi meron nang nakaset sa February 4. Kaya lang, siyempre, naiintindihan din natin kasi inaayos din nila yung availability ng ibang mga kandidato. So, nung hindi na nag-change ng date ng February 4, hinanapan na lang namin ng paraan. Dapat sana ka-Ellie, February 4, nasa Siargao ako sa Kadinagat Island. So, ang ginawa namin, para makapunta pa din kami kasi naghihintay yung mga tao, sa airport kami namin. Naghanap kami ka-Ellie Naghanap kami ng isang lugar, isang opisina na pwede namin mahiram para maka-zoom kami ng presidential forum. Pero, ano ka, Eddie, ako yung nagpumilit na to. Kasi kung sa bahay pa ako sa opisina nag-zoom, hindi na kami makakapunta ng Siargao dahil magbabiyahe pa papuntang airport. Pero ang na-miscalculate ko ka, Eddie, ako nito yung nag-i-insist na pwede, yung mga staff ko talaga ayaw. Kasi magka-problema sa signal. Ang na-miscalculate ko ka, Eddie, sa airport pala, pag ganong panahon, ganong oras, talaga mahina yung signal. Kasi syempre, marami mga aeroplano dumadating, interference, etc. So talaga nagka-problema. Pero, right after nung KBP forum, lumipad din ko pumunta sa Siargao. Actually, nag-delay pa yung flight namin ka Ellie kasi bad weather. Pero nakalipad din kami, nakarating kami doon. Pero pagdating namin doon, sobrang buhos ng ulan. Sa Siargao ka Ellie, nagbigay kami ng mga housing materials ito for 792 beneficiaries. Worth for 4,366,000 pesos. Nandun yung mga beneficiaries, yung iba sa kanila. Kaya lang tayo, pagkatapos namin mag-turnover, hindi na kami pinayagan pumunta sa Dinagat kasi masama na talaga yung panahon. Naghanap kami ng alternate na mga paraan kung paano pumunta. Hindi kami pwede lumipad kasi bad weather. Naghanap kami ng masasakyan ng dagat. Pero sobrang lakas din ng alon. So, bumalik ako sa Manila after waiting for some time dahil sa Siargao. Bumalik ulit kami kahapon. Nag-try ulit kami kahapon. Buti, mas maganda na yung panahon kahapon. So, sa Dinagat Island naman sa Ellie, ito pa lang tinutulong natin ay galing doon. Sa kung naalala mo ka Ellie, nagkaroon tayo ng donation drive. Anong December. Ito yung donation drive ng Robredo People's Council for Typhoon o Death Victims. Ang partner natin dito, yung Tanging Yaman Foundation. Yung pera na, yung mga cash donations na binigay, ito yung sinisave natin dahil na pambahay. So yung 4.3 million for Siargao, galing ito doon. Tapos sa Dinagat Island naman sa Ellie, nag-allocate tayo ng 10 million. Sa Dinagat Island sa Ellie, ano talaga siya, mas malaki yung need kasi mas kulang yung tulong na dumadating doon. Tapos grabe talaga yung destruction. So nag-decide tayo ka Ellie sa Dinagat Island na hindi lang shelter kits ang ibibigay natin pero bahay mismo. Parehas nung ginawa natin sa Marawi. Ito ka Ellie, nag-allocate tayo ng 10 million pesos. Dapat sana for 100 houses. Pero yung partner natin ka Ellie sa Angat Buhay, yung Assisi Foundation, nagbigay ng another 10 million. So nakapag-allocate tayo ng 20 million pesos for 200 beneficiaries. Tapos ka Ellie, nandun kami, meron ng design na to, partner natin yung Balaod Mindanao. Ang kabutihan dito kasi dati nasa danger zone sila tapos yung province nagbigay na ng relocation site. Ang kabutihan sa kasi kahapon during the groundbreaking yung ina-announce natin na meron tayong 20 million for 200 houses, nag-pledge ang province na tatapatan nila.
So, yung 200 houses, magiging 400 houses. Ano to ka, Ellie, semento itong mga bahay. 400 houses na siya. 200 galing doon sa ating partners, tapos 200 naman from the provincial government of Dinagat. So, sobrang happy ng mga tao ka, Ellie. Tapos yung sa ano naman, sa Negros Occidental, yung pinuntahan natin, sinabi ko nga kanina, yung pinuntahan natin ay si Palay, saka Kawayan. Pero actually, meron pa ka-Ellie ibang mga lugar, pero hindi na natin inabot kahapon. So, yung team na lang natin on the ground, yung mag-aasikaso. Meron pa tayong, yung sa Negros Occidental ay 250 houses, ay 250 shelter kits, worth 6,250,000. Aside from Sipalay and Kawayan, meron din tayo sa Hilubaan, meron tayo sa Candoni, saka meron tayo sa Ilong, sa Kabangkalan. Ito yung mga worst hit ng Typhoon Odette Kaeli. Ito sa Palay, shelter kit ang ibibigay natin, pero may partners tayo doon Kaeli. Yung Migrants and Volunteers for Change, the Architect of the Philippines, Douglas Chapter, Siguen sabihin ko, architectural firm. Nung pumunta kami kahapon sa Ellie, tinuturuan nila yung residents kung paano yung paggawa ng mga typhoon resilient sa mga bahay. So, tututukan na ito ng mga partner architects natin. Yung Migrants and Volunteers for Change naman, sila yung mag-aasikaso ng rollout ng project. So, ito ka, Ellie, aside from Dinagat, aside from Siargao, aside from Negros Occidental, meron din tayong mga allocation for yung ibang mga lugar na tinamaan like Cebu. Meron tayong 3,738,000 na allocated. Yung sa Bohol naman ay 3,421,000. Yung Negros Oriental ay 3,600,000. Yung Southern Leyte ay 3,575,000. So, kaya ko lang ito i-report kasi hindi po ito galing sa opisina namin. Kami lang yung nag-donation drive, kami lang yung nag-facilitate, pero galing po ito sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nagpadala ng mga tulong through Tanging Yaman Foundation. So ito ka, Ellie, gusto ko nang ipakita na pag maayos talaga yung paghawak ng pera, ang daming pwede makinabang. Kahapon ka, Ellie, kausap namin yung mga tao, mga ang mag-benefit dito sa mga pabahay, life-changing talaga para sa kanila yung kwento. Sabi ko sa kanila ay ipaparating ko sa inyong lahat. Ipaparating ko sa inyong lahat yung pasasalamat. Excited ako na makita na yung tapos ng mga bahay kasi kamahali kayo dito. Pareho po ito ng Marawi, pareho ito nung service services na ginawa natin sa Ginubatan Albay, saka sa Lukis, Marinesu. Pero tayo, funded. So gusto lang natin sa Ellie magpasalamat sa lahat na nakikipagbayanihan sa atin. At dito ho, nung kasagsagan ng Bagyong Odette, dahil katatapos na talagang dami ho na mga nagsipuntahan dyan, maging iba pang mga politiko, kandidato, pero iba hindi na bumalik. At kailan mo ata bumalik at talagang tuloy-tuloy po yung pagtulong ninyo sa mga biktima. Ginagawa naman kasi namin na ito since noon pa. Ginagawa namin sa since lahat na saknaga dumating, hindi lang bagyo. Pero pati yung Marawi Sea, pati yung lahat ng Malindol, pati yung volcanic eruption sa Mayon, sa Kapataan, saka yung COVID na hindi na pwede kumuntahan. Hindi pwede pupunta ka, magbibigay ka pera, magpapapicture kami na over mo center, wala na. Kasi maraming cases, yung aming tulong, yung pinaka-una yun yung pagbigay ng mga food back. Kasi yun naman yung immediate. Tapos ito, yung pangalawang step naman ng tulong, rehab. Ito na yung mga pabahay. Pero yung pangatlo pa ito kael, yung livelihood. Yung livelihood, inakasad din natin, gaya sa Marawi, mapagawa ng bahay, nag-roll out tayo ng mga sustainable livelihood and training programs, doon. Itong sa mga na-mention ko mga lugar sa El, ganun din. In fact, kahapon, yung ibang mga makikinabang doon sa ating sustainable livelihood and training program, nag-attend.
alam ba yung isa doon, isang farmers association sa Sipalay, sila ka Eli, mga coffee farmers. So yung mga coffee farmers, nabigyan natin sila ng para 299,800 pesos para matulungan sila sa kanilang hanap buhay. Tapos yung isa naman, mga mangingisda naman ito sa ano pa din, so Sipalay pa din ito, 198,700 pesos naman. Tapos nagpumunta din doon dahil yung mga tinutulungan din natin ng livelihood inubaan. Mga farmers din sila. So, gusto ko lang i-emphasize ka, Ellie, na pag nagbigay kasi tayo, nagpunta tayo doon, nagbigay tayo ng pera, pag hindi siya bahagi ng programa, kadalasan mas short term yung tulong na naibigay mo. Binili ng pagkain, pagkaubos ng pera, tapos na. Okay din siya kasi at least hindi sila nagutom. Pero yung gusto natin sa yung programa, yung mas buo. Yung programa na parang mula nung pinanganak ka hanggang kamamatay, inaasikaso ka. So ito yung programa natin sa in fact, yung mga biktima ng Typhoon Rolly saka UNICEF, ang tema rin ng mga programa. Of course, dahil limited masyado yung fund, hindi natin magawa ng programa yung ganito yung lahat. So, pinipili lang natin dahil saan pinakakailangan, saan kulang yung tulong na dumadating, doon tayo. Pero ang pinakamaganda sana nito pa, parang yung bayanihan na ginagawa. Meron talagang central na dinadirecting lahat na effort para ang iba kasi sa LT na natatambak sa isang lugar yung lahat na tulong, ang iba naman wala natatanggap. Pero sa atin, mas gusto natin, programa talaga. Kung tutulungan natin sila, programa talaga para sustainable, tapos maayos yung pag-roll out ng mga tulong. Ito meron sila, itong phase 2 namin dahil tatlong klase yung intervention namin. So yung first intervention namin, kung sobrang devastated ang lugar, tapos yung LGU magbibigay ng relocation site, ito pa nangyari sa Marawi, sa Lupi, sa Gilubata, sa Kanay, sa Dinagat. Ang nilalagay talaga namin, Anak Buhay Village. Ang ano nito ka, Ellie, dahil permanent housing siya, ang budget namin, mga 100,000 pesos per unit. Nakita na namin ito ka, Ellie, kaya siya. Basta tulong-tulong pagdating sa labor. Yung second naman na klase, walang relocation site, pero yung tinitirhan nila ay kanila na, or legal yung pagtira nila. Tapos safe, hindi siya bigger room. Tapos safe zone, dahil nung sa Negros Occidental, ang binibigay natin kay shelter starter kit. Ang cost ng isang kit ay 24,760 pesos. So, ito yung binibigay sa kanila. Yung pangatlo naman, pag-repair lang. Yung mga nasiraan, pero hindi naman buong bahay yung nawala. Or, ang iba, kahit buong bahay nawala, pero wala pang relocation na maibigay sa kanila. Hindi tayo dun dahil pwedeng magpagawa ng semento kasi bawal. Bawal na permanent structure. So, eto, kung ano yung nire-request nila. Halimbawa, kadalasan ang nire-request nila mga GI sheet, gaya nitong sa Siargao, eto yung binigay natin. So, minsan naman, ang hinihingi nila yung pawid, yung lipa shingles, yun yung binibigay natin. So, kung anong kailangan nila, kasi pang-repair lang ng mga dating structure nila, yun yung binibigay. So, gusto ko lang sa Elling iklaro kasi meron mga nangungutsa na bibigay na din lang kayo, bakit hindi na semento. Pag wala po kasing permanent relocation site, pag danger zone, wala pong mapaglipatan sa kanila, temporary lang muna, bawal po tayo magpa-semento. Kasi may problema sa lugar. Ito pansamantala lang na meron silang natitirhan. Parati natin sa Elling na-encourage yung LGU na kung pwede equity nila, yung relocation zone, relocation site, yung safe zone, para kaya natin magpagawa ng permanent housing. So, ito pa, Ellie, isa to sa mga bibigyan natin ng emphasis pag bibigyan tayo ng pagkakataon makapagsigli pa. Na yung pinaka-target talaga, wala nang tumitira sa labing doon. Tapos tutulungan sila ng gobyerno magkaroon na ng mas resilient na housing. Kasi bawat bagyo ka, pinupunta namin yung mga
pag tinamaan yung lugar na yan, yung nawawala ng bahay, yun pa yung nawawala ng bahay dati. Ang nangyayari kasi hindi naman sila naaalis dun sa kung saan sila nakatira at yung housing nila ay hindi naaayos. So, tututukan natin ito sa Ellie. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat na partners natin na hindi namin ito ka Ellie magagawa kung hindi din dahil sa kanila. Ma'am, yung sa COVID response ng inyong pong tanggapan, magpapatuloy kasi bagamat ngayon masasabi natin yung umuhupa na po, no, at bumubuti na po ang sitwasyon sa ibang bansa. Mukhang ang direksyon pagtuloy na ito, endemic na lang po dito sa COVID. Pero magtutuloy-tuloy pa rin po ba ang COVID response po ng OBP? Tuloy-tuloy ka, Ellie, pero ngayon sinuspend natin dahil naghihintay tayo ng desisyon ng COMELEC dun sa exemption na hinihingi natin. Nagkaroon kami ka, Ellie, ng hearing. Kailan ba yung hearing natin? Last week. Ako mismo yung nag-attend ka, Ellie. Meron tayong 3 programs, COVID response programs na nag-request tayo na kung pwedeng i-exempt tayo sa election ban. Ito yung Bayanihan i-consulta, yung Vaccine Express, saka yung Swab Gab. Humihingi tayo ka, Ellie, dito ng, apat pala, kasi pati yung medical assistance lang natin. Humihingi kami ka, Ellie, ng exemption dito, kasi kahit bumaba na yung kaso, pinakita namin kung ano pa yung, number ng mga humihingi sa amin ng tulong everyday. Napag hinihinto kasi ito ka, Ellie, yung iba, wala mapupuntahan. So hopefully, mabigay yung exemption para maka-resume na tayo. Pero yung Friday, yung last day. Pero ano lang to, last day while waiting for the exemption. Pag hindi tayo nabigyan, wala tayong magagawa kasi yun yung decision ng COMELEC. Pero nagpupad pa din kami sa Ellie na sana mabigyan tayo. Sana mabigyan tayo kasi ang dami mga pasyente na tutulungan. Hindi lang COVID patients sa Ellie. Pati yung mga pasyente na nangangailangan ng financial assistance sa mga hospital o sa pambili ng gamot o yung mga hindi kaya pumunta ng hospital, magta-teleconsult na lang sila. Pero yung mga sa mga probinsya kasi meron pang mga matataas na kaso, yung mga pinakailangan na maswab, magkaroon ng swabbing na maramihan. Tapos yung mga nag-request kasi ka Ellie ng Vaccine Express, while may supply sila ng mga bakuna, kulang sila ng mga vaccinators. Doon naman tayo mayaman tayo sa volunteer. So pag may partnership dito sa Vaccine Express, kadalasan dahil tayo sa LGU, pero yung vaccinators galing sa atin. Kasi marami tayong volunteer nurses, volunteer doctors, volunteer medical professionals. Yun sana yung matatulong natin. So, ngayon dahil, naghihintay tayo, hopefully, ngayong week na to, makuha na natin yung exemption. Apo. At yun nga, kasi maraming nakikinabang at talaga umaasa po ito, ma'am, no? Sa COVID response ng OBP na noon pa man, no? Kahit na sabihin natin ay limitado, di ba, yung budget, pero sa tulong ng mga partners ay naipapatuloy itong pagtulong sa ating mga kababayan. At yes, ma'am. Sayang na Kael. Sayang kung mahinto ito. Kasi marami talaga na sinabi. Naiintindihan natin Kael yung kung bakit kailangan magkaroon ng exemption. In fact, sinabi namin na pag nabigyan kami ng exemption, hindi ko napupuntahan. Kasi ngayon Kael, pag meron pinupuntahan ko kasi hindi yung pasalamat ko sa volunteers. Pero nag-pledge tayo na hindi ko pupuntahan, walang pangalan kong makikita. In fact, kaya nag-design kami ng itsura ng mga logo para hindi siya ma-identify sa akin. Ang pinaka-importante lang naman sa akin, kahit hindi alam ng tao na sa amin yun, patuloy pa rin yung mga programa. So, ready na kami kaya dito in case na payagan kami, magkaroon kami ng exemption, ready na kami na yun, hindi ko na siya hindi na ako mapapakita doon. Tapos yung itsura ng mga logo niya, wala naman ako mga mukha talaga everything. Pero hindi, sinisiguro na namin na hindi na siya ma-identify sa akin. Apo. Pero yung mga nagsilabasan, di ba ma'am, ng mga posters o mga stickers, yun sa mga volunteers po yun, voluntaryo, hindi po ito sa inyong kampo nang galing, di ba, yung mga nauna pa? Wala talaga. Actually ngayon sa Eddie, ngayong February 8, meron na kami mga ilalabas. Meron na kami ilalabas from the central headquarters. Pero yung mga nauna ka, kanya-kanya talagang pa-print.
In fact, pati yung nasa amin ng mga yung nasa amin ng mga TARP in the past 2 months, halos lahat bigay talaga ng volunteers. Baliktad na nga. Baliktad na. Kasi yun nga sa ka-SL kwento ko, pati yung mga campaign headquarters. So, susuputan yung mga campaign headquarters everywhere we go. Pero ang lugar, yung rate, yung pang-kuryente, etc. Sila. Yung pagpaprint ng mga t-shirts, kanila. Yung lahat ng mga campaign materials, kanila. So, talagang sobrang overwhelming ka, Eddie. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng volunteer supporters na sobrang invested. Kakaiba to ka, Eddie. Kakaiba yung pinagdadaanan namin eh. Kasi ano talaga, pati yung mga hindi ba kung naalala mo ka, Eddie, yung mga Facebook ads, na ako daw yung biggest spender. Actually, nagulat ako doon eh. Nagulat ako na sinabing biggest spender. So, tinanong ko yung campaign team, nung tinatrack nila, ano talaga, mga volunteers talaga yung nag-boost sa Facebook, sila talaga yung nag-post, gumagawa ng mga videos. Meron naman kami ginawa ng mga videos sa Eddie, para iniikot namin na doon sa mga networks natin na i-post, etc. Pero yung karamihan talaga ka, Eddie, mga supporters yung nagpapaboost sa kanila, yung mga distribution sana, karamihan sila talaga. Kaya gusto natin magpasalamat kasi hindi lang naglalaan ng oras pero gumagastos. Gumagastos yung mga supporters. Sabi ko nga, paano napapakita na yung pakiramdam nila, hindi na lang ito laban ko against a candidate. Pero feeling nila kaya sobrang invested sila kasi laban na to para sa bansa. Opo. So, marami rin ma'am, bukod dito sa loob ng ating bansa, marami sa iba't ibang panig ng daigdig talaga abroad. Napakarami ho nagpapaabot ng suporta. At isa nga dyan ma'am, nagpaabot sa akin ng timbre, yung taga Vancouver. At buong Canada, mga Pilipino. Oo, grabe. Very active sila ka, Eddie. Actually, sa Eddie, nakakagulat kasi may mga lugar na organized na yung mga ating mga kababayan na nagtatrabaho doon. Pero minsan hindi ko alam na meron pala mga Pilipino doon. So, ang daming chapters. In fact, maraming beses ka, Ellie, na nakikita-kita kami sa Zoom. Kasi kung libre lang naman ako, tapos meron silang event, nag-a-attend ako, nakakagulat. Tapos nag-report sila kung ano mga ginagawa nila. Sobra talaga. Sobra talaga yung pagka-invested nila. Kanina nga, pagbukas ko ng Facebook, nakita ko sa Austria, nagkaroon pa sila ng misa for us. Kahapon yata, nagkaroon ng misa kahapon. Tapos yung iba, nakakatuwa kasi parang biniblend pa nila sa kultura ng lugar kung nasan sila, yung klase ng kampanya ginagawa. Meron tayo sa Scotland, meron tayo sa Ireland, meron sa New Zealand, meron sa Luxembourg, meron sa Middle East, meron tayong Qatar, meron tayong KSA, merong Abu Dhabi. Ano talaga ka, Eddie? Nakakatip dito sa Asia. Napaka-active nung mga volunteers natin sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong. Ano talaga, everywhere. Australia yun na. Kahit sa US ka, Ellie, iba-ibang state, iba-ibang grupo din. Tapos meron silang parang meron parang central na parang umbrella organization ng mga volunteers all over the US. Tapos meron din by state. Tapos yung Canada. Yung Canada ka, Ellie, sobrang active din. Yung Vancouver, very active. Yung Toronto, very active. Tapos meron din Alberta, very active din. Nakakatuwang pakinggan. Gusto ko lang pong ipaalam na nakikita ko po yung lahat na ginagawa nyo. Kasi meron po kaming thread. Meron kaming thread sa telepono na lahat na activities ng mga volunteers na doon. Hindi man po ako makapagpasalamat na isa-isa. Pero nakikita ko po yung pictures, nakikita ko yung videos, gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat. Apo. Ma'am, at bukod doon, siyempre, pagsimula ng formal na kampanya sa Martes, ay marami pa rin ng mga nakalinya, no? Ng mga Presidential Candidates Forum, debate at interview. Dito, handa ko kayo lahat na tumugon dito, ma'am. Pagkakataon kasi yun ka, Eddie. Pagkakataon yun para mapakinggan ng tao. Ano yun? Libreng airtime yun ka, Eddie. Libreng airtime. Pagkakataon na marinig ng tao yung mga programa natin, yung mga plataforma natin.
yung mga issues din na binabato sa atin, yun yung pagkakataon na masagot natin. So kung nililook forward ko siya, minsan lang talaga kaya, di mahirap. Minsan mahirap kasi syempre may accept ka ng schedule, handa na yung on the ground, tapos biglang magkakaroon ng schedule na ganito. Ano talaga, a challenge na mag-move ng schedule kasi syempre ngayon, na talaga, pulo-pulo na yung schedule. Pag may isang makakancel na araw, mahirap siyang hanapan ng pagtapat. Pero tingin ko worth it naman. Worth it na nagkakancel ng schedule for the forum. Dahil yun nga, yung venue kasi yun venue para makita at mapakinggan kami ng mga kato. Ito pa, Ellie. Sa Tuesday ay February 8 na. 90 days na lang. Pag Tuesday po, 90 days na lang tayo. So, siguradong sobrang magiging busy na. Hindi ko alam, tuloy pa programa natin, pero pasulpot na lang ako kay Ellie, pasensya na. Opo. Pasulpot na lang ako, pero kay Ellie gusto kong pasalamatin yung lahat. Binibilang namin kanina ang 248 Sundays na natin ito. Mula nung nag-umpisa tayo 3 years ago. Yes. Ano ba? Hindi ko naman bilang ka, ilang taon na ba yung programa natin. Pero 248 Sundays na tayo. So, hindi natin, nung nag-umpisa tayo kaya hindi natin ma-imagine na makakarating tayo sa 248 Sundays. Kaya maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa Aaron. Yes, ma'am. Ma'am, at bago kayo magpaalam, ay ikukunin ko na rin po sa ating linya dahil sa isa po ito sa mga volunteer doctor, no? Para po sa bayanihan ikonsulta at para sige po. si Doktora Noah. Okay na ba si Doktora? Para mabati ng ating Vice Presidente si Doktora. Okay, so yung sa bayanihan ikonsulta, ma'am, intindi niya sa COMELEC, no? Yung exemption. Tuloy yun. Hindi apektado. Ito ka, Ellie, isa siya sa mga exemptions na hinihingi namin. Ayun. Napo. Pero ngayon ka, Ellie, kasi wala pa siyang wala pang desisyon. Kaya, talaga, Ellie, ngayon, suspended kami. Suspended kami while waiting for the decision. Pero ka, Ellie, sobrang pasalamat ako dito sa mga bayanihan i-consulta doctors natin. Kasi alam mo ka, Ellie, since April sila, walang hinto. Since April na nag-volunteer, pag may surge, grabe talaga yung load. Pero nandyan pa rin sila. Nandyan pa din, always willing na makatulong. Kaya talaga, saludo din kami kahit. Okay, mga kasama, at inyo pong napakinggan, no? At ang ating Vice Presidente Leni Robredo na ngayon po ay abala at nandiyan na po sa Bicol Region, mga kababayan, at sa Martes ay opisyal na po yung pagsisimula ng kampanya para sa mga kandidatong nasyonal. So hindi na natin ma-contact, no? At mukhang wala na, mahina na, pero nangako si VP Leni kapag siya po ang nanalo sa eleksyon at naging presidente, isa po sa kanyang tututukan, maisaayos ito pong internet, yung serbisyo sa atin, mga kababayan. Nako, maganda ito at siguradong maraming pong matutuwa. At syempre, malaking pakinabang po ito para po sa ating mga kababayan, di po ba? At lalo na yung mga estudyante, lahat to na makatutulong sa kanilang edukasyon. Okay, naku, maraming salamat po sa mga nag-text. Naku, pasensya na ho, at hindi na ho natin mababasa isa-isa. Salamat po, at hindi lang ho dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa abroad, marami ho nagbibigay ho ng kanilang mga pahayag. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa palatuntunan na ito. At sa pangalan po ni Vice President Leni Robredo, ako pa rin ho yung Radyoman Ellie Saludar. Muli po, isang magandang umaga, Pilipinas! Sumainyo ang isa na namang makabuluhan, makatao, makatotohanan at mapagkalingang serbisyo sa sambayanang Pilipino, ang Biserbisyong Leni.